Ang unang pinakamadaling pasyalan sa Baguio City ay ang itong Burnham Park. Ang Burnham Park nasa downtown lang mismo ng Baguio City. At design ito ng Amerikano na si Daniel Burnham. Ang kabuuang area nitong Burnham Park ay nasa 32.84 hectares at na-establish ito since noong August 6, 1925. Oh, ang tagal na pala. At ang founder ay si Leonard Wood. At sa aking pananaliksik ay meron itong 2,600 na punong kahoy na tanim. So open po ito in public. Sa lahat ng gustong mamasyal dito ay pwede po kayong mamasyal. Libre, walang bayad. At kung gusto nyo lang mag-biking dito, sumakay ng bike, merong bayad na 100 pesos lang sa isang oras. So may enjoy mo na yon, isang oras magsawa ka na. At ang pangalawang pinaka-tourist destination ay ang Igorot Stone Kingdom dito sa Baguio. Panoorin muna natin ang cultural dance ng mga Igorot. At dinarayo ng mga tao dito sa Stone Kingdom at maraming nanonood ng kanilang cultural dance. Igorot Stone Kingdom ay located po ito sa Longlong Road in Pinsao Proper Village. At meron po itong kabuoang area na 6,000 square meters na napapalibutan ng mga punong kahoy. At ang nagpagawa po nitong Igorot Stone Kingdom ay si Mr. Pio Velasco. Napakagaling pagkagawa ng castle structure. Hindi basta-basta ito magawa. Ganon-ganon na lang. Pinaglaanan talaga to ng panahon. Nandito po yung golden statue sa pinakamataas ng castle. At matatanaw mo doon sa malayo yung pinakaibaba na daanan ng mga sasakyan, yung highways. At ang pangatlo na napakadaling puntahan dito sa Baguio City na tourist spots destination ay 5 minuto lang ito lalakarin mula sa Igorot Stone Kingdom. So pinasyalan ko na rin po dito para makita natin ang pinaka sky garden nila na tinatawag. At meron din dito na nag-perform ng kanilang cultural dance. At ang pinakagusto kong napuntahan ay dito po sa Lourdes Grotto. Dito lang po ito sa Mirador. Malapit lang po ito sa downtown ng Baguio City. At meron po itong 252 steps na paakyat papunta sa imahe ng Our Lady of Lourdes Grotto. Doon po sa taas. Tara, akyatin natin para makita nyo po. Kapag kayo umakyat po dito, dahan-dahanin nyo na lang lalo na pag first time yung umakyat. Pagdating po natin dito sa taas, ayan po ang makikita natin, si Our Lady of Lourdes Grotto.
Dito po sa taas meron na pong chapel at meron pong ginaganap na mass dito tuwing linggo. At ang panglima na tourist destination ay dito po sa Botanical Garden na napakadali lang puntahan. Morning light is shining through, and in the kitchen a brand new view. The aroma of coffee fills the air with every sip. Parang nasa ibang bansa ka rin na pag nakita mo itong mga bulaklak at mga halaman dito. Akala mo nasa Ontario, Canada. At ito ang pinaka-challenge, yung Japanese tunnel. Nandito po sa loob ng Botanical Garden. At malawak po ito. Kapag pumasok po kayo dito, kailangan may dala kayong flashlight dahil sobrang dilim. Malusot ba? Pero, walang lusot. At ang panglima na pinuntahan ko ay dito sa night market. Dito po trending talaga yung mga okay-okay. Ang daming taong pupunta, dinudumog. At meron din ditong kainan na to the max. Kailangan meron kayong baon na pera talaga pambili ng mga pagkain dahil matatakam kayo sa pagkain na masasarap. At maganda dito pag pumunta na wala kang kain dahil mabubusog ka dito sa mga pagkain na affordable naman.